ay puputi na rin. Sabay tayo mangangarap ng nakaraan natin. Ang nakalipas ay ibabalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko. Nakalipas ay babalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko, kahit maputi na ang So, happy 50th Golden Wedding Anniversary po. 50 years. Kamusta yung feeling na, syempre, na-reach na yung 50th Golden Wedding Anniversary? Excited at masaya dahil sa kabila ng marami namin pinagdaan ng pagsubok sa pagsasama ng aming pamilya, andito pa rin kami at umabot kami ng 50 years golden anniversary. Talagang hindi biro yung 50 years. Actually, talagang may excite ka eh. Hindi lang dahil aabutin mo yung 50 years na kayo'y married, kundi yung mahabang buhay din na darating sa inyong mag-asawa. Tinuturing kong gift of God. God gift. At nandun yung excitement nga dahil sa dami ng pinagdaanan namin ng misis ko, nalusutan namin ng lahat ng mga pagsubok. Merong muntik na kaming magkahiwalay din, pero nakayanan namin iayos. Ibig sabihin, masaya. Masaya at na-fulfill ang married life namin. Lalo na ako na bilang asawa niya. Okay lang. Tapos, kung halimbawa lang naman na meron kayong naging sekreto para mas mapatibay at mas maging healthy yung relasyon ng dalawa, ano po yun? Pinakamahalaga ay ang pananampalataya sa Panginoon Diyos. Tapos kailangan nating matutunang intindihin at pagpasensyahan ng bawat isa. Kapag may problema, pag-usapan at lutasin magkasama. Kapag galit ang isa, huwag mo nang sabayan, kailangan magbigayan. Meron. At ito dapat ding ma-adapt ng ibang mga married couples. Ang sikreto talaga dyan, yung maging mapanalanginin ka, yung dasal, at yung pananalig sa Panginoon Diyos. Dahil
sa daan ng paglalakbay nyo bilang mag-asawa, maraming darating na unos, mga pagsubok. Magugulat ka na lang. Minsan, parang na kayo nagkakahiwalay. Hindi natin maialis yun dahil sa isang bubong na nagsasama ang dalawang tao, talagang minsan o madalas may friction. Siguro, magkakasawaan din minsan ang mga ipinakikita natin sa kapwa. Or may mga kapintasan din tayo, parehas lang naman. So tutukuyin ko na yung pagiging madasali natin, yung pananalig sa Panginoon Diyos na lagi mong ipinapanalangin na ano man ang mga problema ninyong mag-asawa, matapos ninyo. At isa pa, hindi namin pinatatagal ang problema, ang away. Nire-resolve namin yan as much as possible. Overnight yan, tapos na, kinabukasan, in good terms na uli kami. Ano naman po yung magiging payo dun sa mga mas nakababatang couples o dun sa mas nakababatang mag-asawa para mas mapatibay nila yung kanilang mga relasyon din po? Ayun, nabanggit ko na rin, yun ang pinaka-main na yung pananalig sa Panginoon Diyos. Kasi ang pag-aasawa, totoo yan na hindi yan kaning isusubo na iluluwa mo pagka ikaw'y napaso. Hindi biro ang pag-aasawa. Unang-una, pagka kayo'y kinasal na sa simbahan o saan man, kung ano man relihiyon ninyo, sinusumpaan niyo yan sa Panginoon Diyos na sa hirap at ginhawa, magsasama kayo. Panindigan niyo yan, pangako niyo sa isa't isa at pangako niyo sa Panginoon Diyos. Lahat ng pagsubok, lahat ng mga pasakit na daraanan ninyo, hindi naman palaging ganon. May mga ligaya din naman. Kaya tiis-tiis lang at yung maging honest kayo sa mga partner ninyo. Kung minsan din natin maiwasan yun dahil sa takbo ng panahon. Pero kapit lang. Pamilya ang importante, hindi ang barkada, hindi ang iba pang bisyo o la mierda sa kalsada. Kapit lang kayong mag-asawa. Siguro, dahil sa ibang henerasyon na din ngayon, ang maipapayo ko lang is huwag mong tulugan ng problema. Pag-usapan nyo at sabay nyong harapin ang pagsubok. Huwag ding mawawala ang paminsan-minsan pagbibigayan nyo ng oras sa asawa nyo. Kahit gaano kayo kabisi, dapat may oras kayo sa pamilya. Ano po tayo dun sa mga tanong na para sa inyo o base sa mismong experience nyo? Kung meron po kayong isang memorya o pangyayari sa buhay nyo na hindi nyo makakalimutan kasama si Mami, ano yung memorya na yun? Hindi nyo makakalimutan kasama si Daddy. Ano po yun? Hindi ko makakalimutan ay ang tumira kami sa Dubai. Dahil sa pagsusumikap at pursige ng asawa ko na makarating ako sa lugar na hindi ko pa nararating. Marami kaming nagawang masasayang bagay at pamamasyal na hindi ko yun makakalimutan. Actually, konti lang yan eh. Pwedeng sabihin na mas matagal pa ako nasa abroad kaysa magkasama kami. Pero tama ka naman, meron talagang mga pagkakataon na i-cherish mo yung pangyayari na yon. Ang hindi ko malilimutan, of course, yung ikinasal kami. Una pa doon, nung kami parang nagtanan, na kami nagtago. Galing lang kami sa sayawan, naisipan naming mamasyal sandali, napagkamalang kami magtanan. So, sa takot namin, nagtago kami. Magkatuloy-tuloy na yon sa pagiging pagtatanan. Yun ang hindi namin malilimutan. Paano niyo po i-describe si Mami ko at si Daddy bilang tao? Sobrang family-oriented siya. Laging una ang pamilya at ang mga anak. Hindi niya iiwanan ng mga anak niya kahit na matatanda na. At pag nalaman niyang problema, andyan pa rin siya para magpayo, sumuporta at tumulong para
para para mabigyan ng solusyon ng kanilang mga problema. Wow. Magandang tanong. May negative, may positive, may naging advantage, may naging disadvantages. Pero isang magandang lesson yan sa isang mag-asawa. My wife is not a professional person, but ang gusto ko sa kanya talaga, yung pagiging maasikaso niya. Kung pwede lang na wag ka nang kumilos yan na lahat, pwedeng kahit bihisan ka na sa higaan, yung ipaghahanda ka ng pagkain, ipaghahanda ka ng damit mo, maglalabayan, magluluto, maasikaso siya, hindi lang sa akin, pati sa kanyang mga anak, sa kanyang mga apo. Yun ay isa sa qualities na nagustuhan ko sa mami nyo. Although hindi ko siya nakatuwang sa pagtatrabaho. Pero from the start naman, nagsisikap din siya na maging kaagapay ko sa hanap buhay nung nag-aaral pa ako. Kasi nung magpangasawaan kami niyan, nag-aaral pa ako noon. Habang nag-aaral ako, nagtrabaho yan sa karinderya. Kaya importante sa kanya yung pamilya, pagiging mag-asawa ninyo, na kailangan tulungan niya ako, maigapan ko yung pag-aaral ko para makatapos ako, para di sa amin yun eh. At natupad lahat yun dahil di sa sikap niya. At pati yung aking mga biyenan, yung mga pamilya niya, tinulungan kami. Yun ang quality na gustong-gusto ko sa mami mo, yung pagiging maasikaso at talagang suportado ka. Susuportahan ka niya hanggang sa dulo. Mga ilang taon po kayo nung ikinasal kayo o kung nung una kayong nagkaanak, kung ano man ang naon? Nung ikinasal kami, 19 years old ako, 18 years old siya. Nagkaanak kami after 1 year, after a year. Batang-bata pa kami noon. Ikinasal kami, hiniram ko lang yung aking damit dahil wala namang damit pang kasal. Totoo nun, talagang walang-wala kami. Sabihin na natin isang nag-uumpisang mahirap pa lang. Kaya nga doon namin naranasan yung totoong hirap ng buhay. Nagsikap kami. Nag-aaral ako, nagtatricycle ako noon. 18 na siguro pwede ko ipayo sa mga kabataan na hanggat maaari huwag nang gayahin. Last thing po, kung meron kayong message kay Mami Cora na gusto niyo iparating. Okay. Ano ba tawag ko sa kanya? Mami Cora, happy 50th wedding anniversary sa iyo. Kahit hindi ko nasabihin ang sabihin palagi, alam mo, mahal kita. Kaya nga umabot tayo sa 50 years na kahit lagi tayong siguro nagtatalo, hindi naman nag-aaway. Ganun lang para lang kaming aso't pusa. Ganun nga siguro, parang natural o normal lang sa mag-asawa yun eh. Pero tatandaan mo, sabi mo gusto mo mauna ka, gusto ko naman mauna ako. Magsabay na lang tayo para wala nang inggitan pa. Kung meron naman po kayong message kay Daddy, ano po yung gusto niyo sabihin? First of all, gusto lang kitang batiin na happy 50 golden anniversary. Sino nga ba ang mag-aakala na aabot tayo dito, di ba? Pero gusto ko lang magpasalamat sa lahat sa pagmamahal, pag-alaga sa ating pamilya at wish ko na marami pa tayong masasayang bagay na magawa habang nabubuhay tayo. Ako, patuloy lang akong nandito at aalagaan ka hanggat makakaya ko. Yun lang at patuloy yung pagmamahal na yun hanggang sa huli. Again,
happy 50 golden anniversary. Mahal na mahal kita. Okay po. Happy 50th Golden Wedding. Ang aking